Okay, so I'm here again. I'm Hazel Sunaya. I'm a nurse by profession. I work for 2 decades as an emergency room nurse and 12 years of that ay isa po akong OFW. Ngayon po, I'm doing financial literacy, isang educator, coach na rin. Okay, so sa akin pong mga subscribers, patuloy po natin itong i-share sa ating mga kaibigan, kapamilya, kapuso, mga mahal sa buhay para sila man din ay maabot ng financial literacy awareness campaign para sa mga financial concepts. Okay, kung kayo po ay bago sa aking YouTube, please subscribe, click the bell button para kayo din naman ay magiging updated sa mga next ko pong videos. Okay, so alright. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon, what I have learned, what are the important financial concepts at mga financial matters, paano ba ito nakatulong, diba, itong kaalaman na to sa aking personal growth, specifically po sa financial matters. So again po, ang ating pag-uusapan ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung anong nagawa ng International Marketing Group Global Campaign na Financial Literacy sa aking pong personal growth on financial matters. Kaya kanina sinabi ko na isa akong OFW, do work for 20 years. At paano ba ito? Ano ba yung naging impluwensya nito sa akin? Alam niyo po kasi for the past 20 years I do work. And nakapagtataka. I do work for a living, to make a living. Yet no matter how hard I work, earn, I always say at the end of the day, pakatapos po ng sweldohan, where did my money go? Diba? Where did my money go? I look around and I talk to my friends. Usap-usap, kapihan. And we have one thing in common. Alam niyo po ba kung ano yon? Baon kami sa utang. Baon kami sa credit cards. So it's like debts become our way of life. Parang buhay na talaga namin yung mangutang, manghiram. Diba? Nakalulungkot. So isipin mo for the past 12 years working as an OFW, earning 6 figures. Pero may utang. Baon sa utang. Isang OFW breadwinner. Diba? Nakalulungkot isipin kasi honestly, gamit na gamit ko yung credit cards blindly. Kaya ko po sinabing blindly ay sa mga may credit cards, kung relate po kayo na, di ba, after mong meron na napakahabang pipirma ka na I hereby agree, di ba? Iniisa-isa niyo po bang basahin yon? Kung dalawa lang po yung nabasa niyo doon, blindly pa rin po ang tawag doon. Di ba? Ibig sabihin na hindi mo totally nauunawaan yung mga extra surcharge, di ba? About sa credit cards. And yet, yun po yung naging buhay ko. Di ba? So, kayo again, ginawa niyo ba yon? Binasa niyo ba yon, yung napakahabang 2 page na agreement? And I really want to share with you my 5 personal insights how IMG helped me build and develop ang aking pong personal financial growth. Okay, so I hope na matuto po kayo at tapusin niyo po ang video na to. Kung kayo ay katulad ko na I always have an excuse not to save, to invest, and through IMG, I recognize that no matter na ano man ang aking mga excuses, one thing lang ang sure ko, yun yung nakuha ko sa kanya na I'm going to get old next year. And no matter how I'm going to make an excuse not to save and invest, my child will grow and will enter college, that I will need a huge amount of money.
para masiguro ko na sila ay makapagtapos ng kanilang education. Diba? And no matter how big my excuses are, I will eventually retire and stop making active income. And if I'm not going to prepare for this kind of situations, and if I'm not going to go with group of people inspires tayo ay we will be facing a very problematic time ahead of us. Alright, so again, there is my 5 insights na kung saan tinutulungan ako para i-develop at mabuild ang aking personal growth, especially on financial matters. Okay? Sabi po ng isang coach, gusto kong i-share sa inyo na to grow yourself, kailangan kilala mo ang sarili mo. Mahirap mag-grow kapag hindi mo kilala. Dapat alam mo ang sarili mo. Hindi pwedeng iba ang may alam sa sarili mo. Okay? So sabi po ni John Jacob Astor that wealth is largely the result of a habit. Wealth is largely of a habit. So ang paglago, ang pagyaman ay dumidepende sa habits, kung anong ginagawa mo. So the same thing din, kung kayo po ay unsuccessful, bound sa utang, habit pa rin po yan ang nagiging problema dyan. Bakit po kayo bound sa utang? Okay, so ang habit ay usually ito yung powerful influence na kung saan nagmamanifest sa ating mga behavior. Okay? And I hope na kayo din naman ay matulad ko na magkaroon ng good habits para ma-reach natin yung goal effectively and efficiently. Okay? And bad habits, ito yun naman yung magpe-prevent sa atin para maging successful tayo sa ating mga ninanasang success financially. Okay? So sabi po ng isang coach din na seeing yourself as you want to be is the key to personal growth. So kinakailangan daw talaga kilala mo ang sarili mo at ano yung gusto mo. Dapat alam mo. Diba? Anong gusto mong gawin sa sarili mo? Para tayong mga bata na dapat alam mo, 'di ba, na kung saan nung bata pa tayo, marami tayong mga ambisyon. Gusto kong maging ganito, gusto kong maging doktor, gusto kong maging sundalo. That's how we are going to see ourselves. 'Di ba? So importante na nakikita mo kung anong sarili. Hindi pa pwedeng suntok sa buwan kung ano ang future mo. Okay? So again, see yourself as what you want. Yun po yung susi para po tayo ay magkaroon ng personal growth. And every success story, lagi po yan na may adoption, revision, and change. Isipin na lang natin ngayon, nagkaroon tayo ng pandemic. Paano kung hindi nagkaroon ng adoption o adaptivity ang stock market at hindi sila nagkaroon ng revision? Paano kung ating Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi sila nag-revise yung kanilang mga policies? Di ba? At hindi nila binago. Babagsak ang ekonomiya. Correct? But because of this pandemic, nagkaroon po ng pag-uusap at nagkaroon ng adaptability at nag-revise at nagkaroon ng pagbabago. Then now ultimately ang atin pong stock market ay tumataas at bumabalik. Okay? Hindi pa yung 100% but at least 60 to 70% nakakabalik na po siya. So every success story, 'di ba? Lagi pong may kaakibat na kwento about adoption, revisions, and change. And for you to have a personal development, you should have a conscious choice. Okay? You should have a conscious choice to improve your life, to become a better person, and to grow as an individual. Yung po ang itinuturo sa akin ni IMG. Diba? Na kailangan pala magkaroon ka ng personal choice na gusto mo mag-improve. Kung hindi mo gusto kung ano ang current na sitwasyon mo ngayon, then make a conscious choice. Diba? Sabi nga sa buhay, lagi tayong may 3 C. Choice, change, and chance. Alright? So you have to have a conscious choice to improve your life, to be a better person, and to grow as an individual. Alright. So I hope ay maliwanag po yan.
And first insights is, sabi po ni IMG, you should walk with a purpose. Hindi pwedeng suntok sa buwan. Di ba? Ang purpose ay isa kang breadwinner, isa kang OFW, para kanino ka ba nagpapakihirap, tinitiis ang homesick, tinitiis yung kumakain ka na lang ng, di ba, ng hindi masasarap para yung pamilya mo sa Pilipinas kumain ng masasarap. Kung isa kang OFW, naghihirap ka sa alam mo yun, sa pagda-down sa iyo ng ibang tao na other countries. Well, alam ko hindi naman lahat nakakaranas ng ganun, pero may mga. So bakit mo yun dinadanas? Sa kang breadwinner, OFW, bakit ba tinitiis mo or tiniis mo na umalis ka sa Pilipinas ng anak mo 2 months old? Diba? Ngayon, yung anak mo 15 years old or malapit na magtapos ng college, but still you're working hard. Walk with a purpose. So, bakit ka ba nagpapakahirap? Kung isa kang empleyado sa Pilipinas, bakit 4:30 in the morning, you have to wake up, you have to prepare yourself, di ba? Uuwi ka ng 5 or 6 in the afternoon. Bakit ka pa bumabangon? Para kanino? Bakit ka nagtitiis? Para kanino? Di ba? Walk with a purpose. So si IMG, tinuruan na kung may purpose ka, redefine your purpose. Di ba? Mahirap ang kumilos, mahirap yung nagsusumikap nang wala kang purpose. Basta lang, bahala na. Walang ganun. You should walk with a purpose. So ang purpose is something na gustong-gusto mo. Maaring ito yung grail or ambition, aspiration, goal, objective, or ito yung pinaka-meaning ng life mo. Bakit ka ba nag-i-exist? And sa Japan po, meron silang tinatawag na ikigai, yung po yung konsepto ng isang purpose. Okay? Ang isang nais lang na ibahagi ng purpose ay, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Bakit mo ginagawa ang lahat na ito? So, purpose will guide you, di ba? Para kumilos ka. Sabi nga ni Mark Twain, the 2 most important days in your life are the day that you are born, and we should praise God for that, and the day you find out why you are born. Purpose. Big why. Kung wala pa, find your purpose. Sabi ni Sir Julian Michaels, make sure everything you do comes from passion and purpose. So yung passion, affection, pag-ibig at yung purpose, ito yung motivating factors mo. Sabi nga ni Tanver Nasser, passion without purpose is lost opportunity for us to do something that is meaningful and enduring. So ibig sabihin po niyan, kung wala kang passion at saka purpose, ang mangyayari po sa atin, di ba? So para tayong nagtrabaho, nag-time in, pagkatapos ng 8 oras, time out, tapos na. Wala lang. Hindi natin ma-recognize yung worth, yung value. Bakit? Kasi walang passion at walang purpose. Even Rick Warren, sabi niya sa kanyang The Purpose, tanong niya, what on earth am I here for? So you should know, you should get, you should learn, you should understand what is the meaning. Di ba? So it is to find your gift. And the purpose of life is to give it away. Kung anong gift mo, share. Divine purpose and share your gift with the world. So again, walk with purpose. Diba? Lagi mong iisipin, ano ba yung purpose? Ano yung biggest why? Diba? Ano yung magmo-motivate sa iyo para kahit ano man ang mangyari, hindi ka titigil.
here to inspire people. We are here to teach. We are here to help. We are here to love neighbor. We are here to serve neighbor. Diba? So, above all, we are here to fulfill God's purpose. Share our blessings. So si IMG tinuturo po 'yon. Walk with purpose, know your purpose. So ang purpose simple lamang na tulungan tayo na magkaroon ng isang wealth. Hindi lamang tayo kundi ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay na sila man din. 'Di ba? Ano 'yon? Na tumigil na, simulan na nating tigilan yung rat race. 'Di ba? Kung tayo ngayon minana natin sa ating mga mahal sa buhay at nakita natin sa ating mga mahal sa buhay na sila naghihirap, 'di ba? Start from us. Yun ang tinuturo ni IMG. Na we should break the chain of poverty. That should be your purpose. Na ikaw maging ehemplo sa anak mo how to battle poverty and have a financial freedom. Na yun din ang ipapamana mo sa kanila. Financial instability. That's your purpose. Redefining your purpose. Right? And above all po na to, okay, ang itinuturo pa ni IMG ay isa lang na natutunan ko sa kanya. 'Di ba? How to protect and preserve your purpose. Na hindi ito mawala, kundi lalo kang ma-inspire, lalo kang ma-motivate, right? At pag na-achieve mo ang purpose mo, hindi lamang ito mawawala, kundi mapapakinabangan pa ng mga samot-saling lahi na susunod sa'yo. Okay? So, next generation. All right. Second, mindset. All right? So, si mindset po, nakahati po siya sa dalawa, yung attitude at yung activity. Okay, so ano nga ba si mindset? Actually, yung mindset, it's, sabi ko nga, like kung ito sinasabi na ako, nung ako po ay hindi pa financially literate, ang pangunawa ko na ang financial education para sa mayayaman, na ang pagiging wealthy ay nandyan lang yan, at okay na ako ay sumusweldo, bakit ako mag-i-invest, bakit ako mag-iipon, may sweldo naman, may trabaho naman, di ba? At sa financial literacy, pag may nag-aalok, bakit pa, may trabaho naman ako, kumikita naman ako. Yun ang mindset ko. And I think na kapag merong mga financial challenges, may credit card naman, may utang naman, may sweldo naman, so pwedeng ipangutang at isangla yung aking credit card. Di ba? I mean, it's something na talagang hindi ko iniisip. 'Di ba, na kung saan ako ay mag-ipon. Anyway, may ayuda naman, meron namang pensyon, nagbayad naman ng SSS. So yun ako. That's the mindset. Okay? So si IMG, binago po 'yon. Again, mindset is ano yung belief mo, ano yung notions, okay? Ano yung view mo, ano yung philosophy in life. Okay? At siyempre binago yun ni IMG. Through sa pakikinig ng paulit-ulit na unlimited na financial educations, laging itinuturo. Financial education is for everyone. Financial education bridges financial freedom. Di ba? Financial literacy bridges financial ignorance. Di ba? Financial ignorance makes us poor. So kinakailangan mabago yon para hindi natin ma-mismanage ang ating mga pera. Diba? So this how I get started. Yan, nagbago yung aking pananaw sa buhay. Nagbago ang aking mindset, nagkaroon ng reset. Diba? Nagkaroon ng 360 turnaround. Okay? Sa ngayon, naniniwala na ako na ang financial education ay para sa lahat, na lahat ng tao ay karapat-dapat na magkaroon ng kaalaman para maging wealthy. Lahat ng tao may kakarapatan na mabago at magkaroon, diba, ng isang magandang buhay, isang secure na future. So yun. And basically, this mindset really plays a critical role paano tayo mag-cope sa ating mga life challenges. That's why if you don't want your current situation, kung sa palagay mo, yung 15 years, 20 years, sawa ka na sa rat race, change your thoughts. Change your mindset. And afterward, diba, mati-change na yung iyong word. Kung ang mindset mo ngayon negative, change to a positive. Mind, vibes,
to have a positive life. Okay? So again, ang mindset, again, nandiyan yung attitude, nandiyan yung behavior mo, apektado ng performance mo. So basically, kung anong results ng buhay mo, nakadepende sa mindset mo. Diba? So, ang bawat aksyon na ginagawa mo, nakadepende sa mindset mo. So if you want to progress, at ngayon ay wala ka, then change your mindset. Lahat po yan nakadepende sa mindset. So you have to change your mindset. So ang mindset, hahatiin natin sa dalawa. Una po dyan yung attitude. Ano ba yung attitude? Ito yung reflection kung anong klaseng behavior ang pinapakita mo. Ang bawat aksyon, okay, na lumalabas sa'yo kapag may dumarating na challenges. That's your attitude. And this attitude, sabi ko nga kanina, nakadepende yan sa frame of mind or sa viewpoint. Kung ano yung philosophy mo sa buhay. Okay? Kung yung mindset is everything, ganun din naman yung attitude. Yan yung ticket mo para mag-success. Kung attitude mo tamad ka, ayaw magtrabaho, kung attitude mo, 'di ba, time in, time out, wala ka ng extra effort, kung attitude mo, 'di ba, ay after mong magtrabaho, magliliwaliw ka, then babagsak ka. You will not have, 'di ba, ang isang direction na kung saan tataas ang iyong financial life. Kung ang pakaramdam mo ay hindi ko kaya to, hindi para sa akin to, 'di ba? Attitude, your attitude determines your direction. Sabi nga ng ibang quotes, that your attitude is your altitude. Yun na yun eh. Kung attitude mababa, mababa lang yung altitude mo, yung taas mo mababa lang. Pero kung ang attitude mo mataas, positibo, 'di ba? Tumataas at positibo din ang iyong pagiging successful. Alright? And sa left side yung sinasabi dyan that there are two things that we can control. Attitude at yung effort. Either magsumikap ka o magiging tamad ka. Either susubukan mo o aayaw ka. Alright? So here, bad attitude is like a flat tire. You cannot go anywhere unless you change it. Kaya mahalaga talaga na kung gusto nating magbago, change your mindset, then you have to change your attitude. By changing your life, 'di ba? You have to change your attitude. Okay? Ang pangalawa po diyan ay yung activity. 'Di ba? Sa paano mo naman sasabihin na ikaw ay lalago, tataas ang iyong financial security kung hindi ka man nagtatrabaho. Kung 'di ba? At pag sinabi nating activity, mahalaga na kung ano yung purpose mo, 'di ba? Eh naka-align doon yung activity mo. Gusto mo ng financial freedom, ayaw mo mag-save, ayaw mo mag-invest. Yun ang activity mo. Saka na. Gusto mo magkaroon ng isang maayos na future, pero ayaw mo namang sumubok. Diba? Yun ang activity mo. Alright? Okay. Now, ang activity, dapat yan yung yan yung mag-activate ng purpose mo. Kaya sabi ko nga kanina, sabi ni IMG, 'di ba, na yun na yung purpose mahalaga. Pag alam mo yung purpose mo, dapat alam mo kung paano 'to gawin. 'Di ba? Kaya nga sabi ni IMG, if you know how to do it, then anong gagawin mo? 'Di ba? So dito papasok yung activity natin, yung ano ba yung execution mo sa purpose mo, paano ba yung ginagawa mong process, 'di ba, yung steps para ma-execute mo yung nais mo na bagay, 'di ba? And second, mahalaga din na pag nagkaroon ka ng activity, dapat positibong activity. Okay, pangatlo, sabi ni IMG, kailangan lahat ng bagay may measurement. So again, ang pinag-usapan po natin dito, the insights na kung paano ako ay tinutulungan ni IMG. Okay? How to reach yung aking full potentials. Okay? Measure. Bakit kailangan natin ng measure? Okay? Bakit kailangan may time frame? Okay, sabi nga po ng coach na a goal, a purpose without a deadline is just a wish. Mahirap yun pag wish lang. Di ba? Walang aksyon. Okay, so measure. And sabi po ni Jim Crowns na ang isa sa pinaka motivating factors daw para kumbaga magsumika pa tayo lalo, para ma-ignite pa tayo, ma-fuel pa tayo,
ay yung progress. Kapag nakikita mo yung progress mo, pag nakikita mo yung near to success na ginagawa mo, 'di ba? Lalo kang namomotivate. 'Di ba? Same thing kung nakikita mo na nagda-down ka, hindi mo magawa, nade-depress ka, 'di ba? Either gawin mo itong stepping stone or madi-depress ka. But the thing is, if you measure, 'di ba? You will see your progress, lalo kang magsusumikap. Right? And sabi nga, you cannot expect on something na hindi mo naman ini-inspect, 'di ba? At you cannot improve something na hindi mo naman mini-measures. That's how IMG taught me. Kailangan mag-measure ka. May purpose ka. Okay? May gusto kang marating. May gusto mo na magkaroon ng financial freedom. Pero anong ginagawa mo? Ngayon, anong ginagawa mo ba ngayon ay tama na, sukat na? Yung activity mo ba ngayon ay sapat na? Di ba? So ako, I work as a total quality facilitator or TQM. Like kaming pinag-usapan yung key performance indicator, dapat laging may measurement. Nare-reach ba natin yung goal natin? 'Di ba? Nakukuha ba natin yung ating mga actions ba sumasapat? So laging yung process na 'yon, 'di ba? Meron kang action, kailangan may re-evaluation. That's how measurement works. Dapat you have to measure your success. You should have a key performance indicator. 'Di ba? Hindi pa pwedeng nagsimula ka ngayon, 10 years na, hindi dahil wala kang indicator, ay wala pa lang pagbabago. 'Di ba? Kasi nga hindi mo check kung ikaw ba ay lumalago o hindi. Okay? Dito sa indicator, alamin natin ano yung service na rendered mo, paano mo 'to ginawa, ano ba yung quality ng time na ginawa mo dito. So again, 'di ba? To measure is to know, to understand. 'Di ba? What needs to be improved. So ang measurement, para po yan sa pagsin ng progress para makita natin ano pa ang kailangan natin ng mga improvements sa buhay. Okay. Ang ikalima, o apat at ikalima, yung community at yung lifestyle. Mahalaga po ang community. Sabi po kasi ng, kahit ng Bible na kung anong company mo, kung ang masama ang company mo, di ba mapapasama ka rin kahit meron kang magandang nasa. Di ba? Bad company corrupts good deeds. Okay? And sabi nga dyan that birds of feather flock together, or tell me your friends are and I will tell you who you are. That's how community is. Okay? And kung kayo ang pagpipiliin, di ba? Again, ang community ay a group of people na they have particular characteristics, they share common attitudes, interests, or goals. So talagang sabi nga ng Bible din naman na two will not agree unless they agree. Diba? They cannot come together unless they agree, I mean. So mahalaga 'yon. So kung kung ikaw ay tatanungin, ano ba yung community na gusto mo? 'Di ba? Si IMG ang ibinibigay niya, 'di ba? Isang community nagbi-build, binibuild ka para magkaroon ng personal growth, binibuild ka na magkaroon ng isang panuntunan sa buhay na kung saan ikaw ay magkakaroon, 'di ba? Ng isang successful, progressive habang nire-reach mo yung goal mo. So IMG is a builder, and syempre it's a crusader. Ano ba ang crusade ni IMG? So again, si IMG, naniniwala sila, siya ang financial education ay ang susi para tayo po ay magkaroon ng isang magandang future. Ganoon din na kung saan naniniwala si IMG na kung saan lahat tayo ay merong karapatan na maging wealthy. So yun yung kanyang community. Binibuild niya ang IMG members how to have a financial literacy. Okay? At syempre, naniniwala sila na no family left behind. Yun yung community, yun yung binibuild. Dapat lahat ng family maging wealthy, hindi lang ikaw. Lahat kayo. Lahat kayo dapat maging debt-free. Lahat kayo dapat ma-reach yung potential nyo sa income na gusto nyo. Diba? So may crusade. Ano yung crusade? Ang crusade niya, diba, to change a person from being spender to a saver, and ultimately to be an entrepreneur. Diba? At meron silang one motto, diba? To fight poverty. So again, ikaw, ano ba yung gusto mong community? Diba? So siyempre,
nakadepende kasi ang lifestyle natin sa community na kinasalihan natin. Kung ang lifestyle ng community mo is spenders, you will become a spenders also. Kung ang community na sasalihan mo puro mga, di ba, mahilig sa material na bagay, magiging materialistic ka rin. So magkasama mo palagi yung community. Kung ano yung surroundings mo, nagiging ganun ka rin. Okay? So kung ikaw, do you want a company na kung saan nagbi-build ng isang tao para masecure ang kanyang future? Kung ikaw ay isang tao na gusto ng isang community na nagtuturo ng mag-invest sa financial wealth ng sarili mo, kung gusto mo ng isang community na kung saan nagtuturo kung paano ka mag-increase ng cash flow, di ba? At syempre, habang ginagawa mo yon, isang community na tinuturuan ka na magkaroon ng isang debt-free, di ba? Tinuturuan ka paano mag-eliminate ng bad debts, di ba? Ikaw, yan po yung community na tinuturo ni IMG. So again, these are the 5 insights na kung saan itinuro sa akin ni IMG. Building my personal growth sa financial matters. So I hope meron po kayong natutunan sa aking buhay bilang isang IMG member. Okay? So yan po, nagkaroon ako ng healthy purpose, naging positibo ang aking pananaw, nagkaroon ako ng positibong attitude, nagkaroon ako ng positibong activity, 'di ba? Lagi na lang na step up, no matter what, continue lang, 'di ba? Dahil merong pamilya na nakaabang sa akin, so make sure, 'di ba, na kung saan huwag kang titigil hanggang hindi mo maproteksyonan 'yon. And of course, improvement. Hindi pa pwedeng ngayon ay kulang, hihinto na lang ako ng kulang. Hindi po pwedeng ngayon ay, 'di ba, yung cash flow ay sabihin na lang natin na kinakapos, titigil ka, hindi ganoon. You have to have a action plan para ito ay mag-increase. Improvement. Improve your life, improve your family life, 'di ba? Siyempre, napasama ako sa positive community. At the end ngayon, from being unhealthy lifestyle, nagkaroon ako ng healthy lifestyle. So again, IMG slowly increasing my personal growth. Ikaw, ano ba ang gusto mo? Gusto mo rin ba na magkaroon ng isang positive impact at magkaroon ng positive personal growth? Kung gusto mo, then let's talk the secret to saving and building your future, right? And you can reach me sa description ng aking YouTube. Nandiyan po yung maraming links. Or sa left side po, nakikita nyo sa upper up, nandiyan po ang aking cellphone number. Sa baba, cellphone with WhatsApp. Sa gitna po, nandiyan po ang aking email address. Nandiyan din po ang aking YouTube channel. Thank you so much for watching. And nandiyan din po ang aking Facebook account. So again, I'm Michelle Soneja. I am your nurse financial coach. Kung kayo po ay bago pa lamang, subscribe, click the bell button, and I do hope na meron kayong natutunan sa buhay na ibinigay sa akin ni IMG. Alright? God bless you po. Okay.